Good morning mga kaparmer. So nandito ulit tayo ngayon sa kabilang porsyon naman. Ang pinapagawa natin ay ganito muna. Kasi papasukan ng grass cutter to para hindi tamaan. Yan, ganyan, bilog-bilog muna. So okay naman. Nasunod yung extraction natin. So yan. At meron tayong bagong tauhan. Nag-apply ito. Kailangan daw ang trabaho. So tanggap ka agad. Okay naman. Ayan si Jan. O Jan. Pamangkin ito ni John. O, kaway-kaway ka nga Jan. O yan. Masipag naman. So marunong po ang Diyos. Merong umaalis, meron ding dumadating. So baka isipin ng iba na inaapi natin sa sweldo itong mga ito. Ay hindi po. Yung mga umaalis ko, yung si Bubot, ang sweldo noon 8,000 monthly. May libreng bigas, isang sako at grocery. So ito, under observation pa itong batang ito. So titingnan muna natin yung performance niyan. Pero hindi rin yan, may libreng konsumo yan, libreng bigas at may grocery. So mag-isa lang siya, baka hindi niya kayang ubusin sa loob ng isang buwan yun eh. Ay bahala na siya doon. Pero at least nag-apply siya kasi galing ito sa kanilang doon sa Nabuklod sa Pampanga. Ay napakahirap ng buhay doon. At yung mga nangungupahan doon, umuupa ng mga tao, madalas pinagsasamantalahan itong mga ito. Bibigyan lang minsan ng 120 isang araw. Ang bigat ng trabaho ng mga yan, maghahakot yan ng puso doon sa kanilang lugar. Ang layo, pinapasaan lang ng mga yan. So yung mga dati ko na tauhan na tawag dito, mga tinubuan na ng sungay, nung bandang huli nagpatamad-tamad, Diyos na rin na may gusto noon para maalis sila. Sila kusang nagkaroon ng mga kung ano-anong problema. Sila na yung doon. Bahala doon. Yung si Bobot, 8,000 yun. Tapos yung isa naman, si Lai, 7,000. Ako kasi, nakadepende kasi sinusubok ko muna yung tao. Mag-starting muna sila sa halimbawa, 5,000. Pag naka-isang buwan, nakita ko na maganda, magtaas ulit tayo. At least, hindi natin sila sinasamantala. Kasi naman itong farm natin kasi, hindi pa siya totally, yung production, medyo pa. Pero pangarap ni Tatang na sana may awa ang Panginoong Diyos, pagka tayo marami ng produkto dito, marami ng gusto ko yung mga tauhan ko uunlad din sila sa buhay, aasinso. Ganon po yung pananaw ko kasi alam nyo, minsan lang tayo napagawi sa mundong ito at ang buhay natin ay panandalian lang. Kahit nasabihin natin aabot tayo ng 100 years, panandalian pa rin para sa akin yan. Para bang dumaan lang tayo sa mundong ito para gumawa ng mabuti. Kaya pagkakataon natin ito na ayan, kaya nga gusto ko puro katutubo sana yung mga tauhan ko. Matututo sila sa iba't ibang mga bagay, lahat ng aspeto ng buhay para maunawaan nila. Pero yung iba hindi tumitimo sa kanilang puso, hindi nila siniseryoso yung mga sinasabi ko. Bukod kasi dito sa trabaho, nagdi-discuss din ako sa kanila ng ng pwede silang matuto talaga sa maraming aspeto ng buhay.
So back to ano tayo sa operasyon. Ayan, ganyan pinapagawa natin. Ayan. Para pag grass cutter, madalas kasi dati karanasan ko yan, pagka hindi yan ginanyan ay tinatamaan yung ano, madalas may nagkakasugat yung puno ng halaman, mahagit ng grass cutter. So ito yung ating ano, yung utos ko sa kanila. Kaya nga nung nakaraan doon sa kabila, medyo minsan kasama talaga yung minsan medyo may halong inis minsan talaga, kasi kahit na binigyan mo ng instruction hindi pa rin sinusunod. Kaya doon nagsisimula yung palpak na trabaho. So yan, ganyan o. So namili ulit tayo ng gasolina ngayon. Ayan, ganyan o. Maganda nga sana matabunan. Patatabunan ko pa yung mga puno niyan pagkayari. So namili ulit tayo ng ano ngayon, ng gasolina. Ginamihan ko na ng bili kasi nasa estado na yung halaman natin na bubunga na sila. Ano, sayang naman kung pababayaan natin. Talagang ganyan, obligadong, dahil nandyan na sila, obligado talaga na pagmalasakitan natin ito. Kaya yung pagtatanim, hindi yan nagtatapos na tanim ka lang. Ang halaman para ding bata yan, parang tao yan, inaaruga din. So ito na po si gulpong kakawan po ito. Malawak-lawak na kakawan to. Hanggang doon sa baliti. Sa baliti malalaki na, pero ito 2 years na ito, pero malapit na ito mamunga. Yan po. So pinapapasukan na natin. Safety na yung ano niyan, hindi yan tatamaan. Meron tayong isang puno dito na ano. Ayan, yung hindi ko pinaputol yan kasi mahalaga sa akin yung mga puno na ganyan. Marami akong puno na hindi pinutol dyan, yung tulad ng mga antipolo. Ito, tangisang bayawak to kung tawagin. Yan, hayaan ko siya na lumaki dyan. So, yan o. Yung kakawan natin o. Kakawan, kapihan. Kaya pagka sinabi po na farming, malaki po ang obligasyon dito. Hindi po pwede yung pabayaan mo lang yung mga tao, lalo na yung katulad ng mga katutubo, kasi kulang talaga sila sa kaalaman. Kanya pagka yung iba, nakikita ko yung ibang farming situation, yung iba nasa abroad, pinamamahala lang nila sa tao na ano, walang nangyayari. Kasi dapat po dito yung mag-handle, kung mayroon kang maitayo na may puste na may puso din sa paghahalaman, yun po dapat. Hanggat hindi nangyayari yun, hindi po magtatagumpay yung ating farming. Kung ipaubaya lang natin doon sa mga tao na ano, nagtiwala tayo, madalas tatarbaho yun, dili.
more on sahod lang, ganyan madalas. Kaya itong farm dito, talagang pinukusan ko po talaga ng panahon to. Lagi po akong nandirito. Kaya malaki din siyang sakripisyo. Yan nga, madala nga kami magkita ng asawa ko once a week lang. So, ganyan. So, doon masukal na ulit sa portion na yun. Mga secondary tayo na dyan sa portion na yan. Yung mga nyug, sulit kakawan din yan. Rambutan, meron tayo dyan. Kaya mahalaga po yung sa farming, yung katulad ditong ginagawa ko, na nandito rin ako talaga. Nagsimula kami since 2015. Ito na siya ngayon. So merong nangyari. Bagamat gumastos tayo, hindi na sayang yung effort ng pera natin. Hindi kagaya ng iba, gastos lang ang inabot. Wala namang improvement sa farm. Kaya mahalaga yung araw-araw namumonitor natin yung yung pinapatrabaho natin. After dito, pupunta po ako doon sa kabila. So plano natin bibili pa ulit tayo ng isang grass cutter para doon naman sa kabila. Sige mga kaparmer, maraming salamat sa atin at God bless sa ating lahat. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mga bagong makapanood kay Tatang, sana po mag-subscribe po tayo. At asahan po natin kung merong biyaya sa YouTube, doon po sa panahon na yon, malalaman nyo yun kung ano yung gagawin natin doon. May plano kasi ako dyan na mabuti. Sige po, maraming salamat sa atin at muli, God bless sa atin lahat.